Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang TIFA or Tigawon Inland Fisherfolk Association ay kumita ng higit sa 1.3 million pesos sa masaganang tilapia harvest. Isang masaganang ani ang muling nagbigay tagumpay sa Tigawon Inland Fisherfolk Association or TIFA matapos itong makapagtala ng kabuuang 10,097 kilos ng tilapia na katumbas ng kabuuang kita ng 1,323,649 pesos mula sa kanilang culture period na isinagawa mula Marso hanggang Agosto ngayong taon. Naging posible ang tagumpay na ito sa patuloy na suporta sa kabuhayan ng Special Area for Agricultural Development or SAAD Program Phase 2 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Sa pamamagitan ng mga interbensyon ng SAAD, nakatanggap ang mga asosasyon ng mangingisda gaya ng TIFA ng mga farm inputs, technical na tulong at monitoring support. Ibinahagi ng mga kasapi ng asosasyon na ang kanilang kita ay hindi lamang nakikinabang ang bawat pamilya, kundi pinatitibay rin ito ang pondo ng grupo na nagagamit nila upang muling mamuhunan sa operasyon at makapaghanda para sa pagpapalawak sa hinaharap. Higit pa rito, nakapagtayo na rin sila ng sariling pwesto sa wet market sa kanilang bayan na nagsisilbing pangunahing lugar para direktang maibenta ang kanilang ani sa mga consumer at mapatatag ang kanilang presensya sa lokal na merkado. Matapos ang matagumpay na ani, sinimulan na ng TIFA ang paghahanda ng palaisdaan bilang parte ng kanilang paghahanda para sa susunod na produksyon. Ang maagap na hakbang na ito ay patunay ng kanilang dedikasyon na mapanatili ang mataas na antas ng produksyon at masigurong may sapat na supply ng tilapia sa lokal na merkado. Patuloy ang pagtulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR Bicol sa sektor ng mga mangingisda. Ayon kay Weng Briones, ang spokesperson ng BIFAR Bicol, sinabi nito na patuloy ang kanilang isinasagawang mga interventions, ganon din ang livelihood projects na ibinibigay sa mga mangingisda sa rehiyong Bicol. Dagdag pa nito na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR Special Area for Agricultural Development or SAAD Program ay layunin na mas matulungan ang mga mangingisda na maiangat ang lebel ng kanilang kabuhayan, lalo na ang mga nasa laylayan. Meron din silang iba't ibang mga interventions tulad na lamang noong nakaraang linggo na kung saan ang BIFAR SAAD program nagkaroon ng training patungkol sa fiberglass boat making na ginanap sa probinsya ng Albaya, na kung saan dito naturuan ang mga mangingisda na gumawa ng fiberglass reinforced plastic boat na ibig sabihin ito ay makabagong materyales na mas durable sa bawat mangingisda. Sa training na ito, nabigyan ng malaking kapasidad ang mga mangingisda na makagawa ng bangka
na kung saan makakatulong ito lalong-lalo na kung may kalamidad. Bukod sa pa-training, binigyan din ng ahensya sa ilalim ng SAAD program ang mga mangingisda ng livelihood na nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 pesos upang masustain ang sustainable aquaculture. Ang BFAR Bicol po, padagos man po itong ginigibutan ng mga interventions, ang mga livelihood projects na tinatao para sa tuyong mga parasira digdi po sa Bicol region. Particularly po ang BFAR SAAD program, ini pong programang ininagalayon po na mas matabangan ang satuyang mga parasira na maitaas ang antas kan sa ilang kabuhayan, especially po itong grabing pagtios. So ang mga interventions, dakol man ibang klase po. Just recently, last week po, nag-conducer po ang BFAR SAAD ning mga trainings. Number 1, nag-igo po ning training para sa fiberglass boat making. Ini po ginibo sa Piodoran, Albay. Ini pong training na ini pinukduan itong mga parasira sa Kagbatano, sa Piodoran, Albay, na mas ma-capacitate po sinda na mag-gibo ng fiberglass reinforced plastic boat. So ang ibig kong sabihin, ini po ang makabagong materyales na mas durable para sa satuyang mga parasira. And during this training, tinataonan naman po sinda ng nakulang kapasidad para makapag-gibo sinda kan bangka. As in, itong makapacitate sinda na pag may mga raotan sa ilang bangka, tataon na po sinda kung paano ito gibo. And another thing, iba din po ning sumunod na pa-training, all within the week na under the SAAD program, na kung saan ining mga parasira, tinaunan man po ning livelihood amounting to more than 200,000, haliman po ini sa SAAD. Ang beneficiary ito po kani taga Bakakay, Albay, kung saan para mas maipatupad ta itong sustainable aquaculture and ma-uplift itong kabuhayan kan sa tuyang mga parasira. Tinaunan sinda ng mga materyales para sa pag-ibo ng grow-out cage amounting to 294,900. Ipinagkaloob po ini sa Manaik Fisher Folk and Seaweed Farmers Association last week. So ini pong mga interventions na hindi padagos ang pagtaokang BFAR para po matabangan ang sa tuyang mga parasira. At dyan, nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!